Ngayong araw, pag-uusapan natin ngayon ang how to apply. So guys, napakarami naming comment, messages na nare-receive around the world, hindi lang sa Pilipinas, kung saan man dito, sa Middle East, sa Asia, kung saan-saan. Nagtatanong sa amin kung paano ba mag-apply dito, right? So guys, si Mark is our social media marketing. So, napakarami din yung messages na nare-receive din sa personal account natin, hindi lang sa personal account niya, kundi sa company account, kung paano nga ba mag-apply dito. So guys, magbibigay kami ngayon ni Mark ng mga tips kung paano nga ba mag-apply at lilinawin namin sa inyo kung ano ba yung mga services namin. Di ba, Mark? Kaya sa mga nakikita ko sa mga comments sa account ko, sa account ng ABA, puro how to apply. Pero nilinawin namin sa inyo na hindi kami recruitment agency. Yes, actually meron kami recruitment agency sa Pilipinas. So, katayap namin yon. So, lahat ng pinaprocess dito sa UAE is sa amin pupunta. Nagbibigay kami ng work, or actually, I cannot say nagbibigay kami ng work. Nire-recommend namin yung company na mag-apply kayo kasi may available job order sila. Pero if you're asking how to apply, hindi kami nagbibigay ng work. Okay, pero dahil dyan, bibigyan namin kayo ng mga tips kung paano nga ba mag-apply dito sa United Arab Emirates nang nasa Pilipinas pa sila, or kung nasa man silang bansa na gusto magtrabaho dito sa Dubai. Kasi mas okay talaga, Mark, alam mo ba, na maghanap na muna sila ng trabaho. Kaso yun nga, mga problema nila is yung mga employer daw hindi sila willing kuhanin from Philippines to Dubai. Pero pag may willing at napatunayan nyo talagang karapat-dapat kayo, so guys, kaya natin yung process yan. Okay, so let's share our experiences then. Ikaw, Mark, pumunta ka ba dito as a tourist visa o as naganap ng trabaho? Actually, yung nangyari sa akin is, tourist visa ako nung pumunta ako dito. Tapos, naghanap ng trabaho. Yung, kasi meron akong na-encounter dun sa post ko sa TikTok na parang mali nga daw yun, na sinabi ko na hindi pwedeng maghanap ng trabaho yung mga tourist visa dito. Actually, pwede naman yun. Pero, pagdating kasi sa mata sa Pilipinas, hindi kayo, hindi pwede. Linawin natin, kasi eto yan. Lagi ko sinasabi, kasi yung mga tao, naging normal kasi dito sa United Arab Emirates, yung mga tourists maghanap ng trabaho. Okay? At yun nga, ang sinasabi natin is normal, pero hindi legal sa mata ng Pilipinas. Kailan nga ba siya magiging legal? Paano siya magiging legal? Kailangan mag-register ka sa consulate natin para kumuha ng OWA at OEC. Yan sa POEA. Yes! So, kailangan meron ka, pag may OWA at OEC ka na, it means registered ka na as an OFW. Kaya nga tinawag na OEC, it means Overseas Employment Certificate. So, you have now a certification that you are eligible or legit OFW. So, sa Pilipinas, matatawag ka ng OFW! Okay. So, lilinawin ulit namin, tourist visa na maghanap dito ng trabaho, hindi namin tinotolerate. We're just processing tourist visa. Kasi, promise, ang dami, almost lahat po ng mga inquiries na nare-receive namin is how to apply. Yes! So, ang sinasabi na lang namin is maghanap ng employer dito sa United Arab Emirates. So, ano nga ba yung mga platform na paghanap ng trabaho dito? Ikaw, na-try mo ba maghanap talaga na, as in, ikaw yung magsasend ng CV mo, ikaw yung na-try mo yun? Oo, na-try ko. Meron akong yung app na Indeed. Okay, may Indeed. Isa yan sa mga application dito. Pwede mo i-download pag maghanap ng trabaho. Ano pa? Meron ding Dubizel, meron ding Nucrigal. Actually, napakadaming platform, no? Na-try ko na rin yung Nucrigal. Na-try mo na rin. So, may mga tumawag naman sa'yo? Wala. So, hindi kasi ako nag-send ng CV. Oo, siguro. Tinignan ko lang yung kung ano yung mga trabaho na pwede sa akin, na pwede kong gawin. Oo, pero yun naman talaga yung kadalasan din. Kaya yung iba, nawawala ng pag-asa na nasa Pilipinas na nag-a-apply dito is katulad mo, hindi sila nire-replyan or wala sila nakukuhang feedback. At ang pinakamadali daw na paghanap ng trabaho dito sa United Arab Emirates is pumunta dito sa tourist visa at mag-apply. Kasi most of the time, prepared or mas gusto ng mga employer na nandito ka na talaga. Especially kung ako nga naman si employer, gusto ko mag-hire agad, gusto ko agad-agad. So, ano ba ang advantage? Pag-usapan din natin yung advantage na pag-hire ng tao sa Pilipinas at yung disadvantage niya. Okay. Ano nga ba ang advantage? Okay.
first, may advantage ito sa tao na staff na nasa Pilipinas at may advantage din ito dito sa employer. Okay? Kasi sa employer, dito sa market na UAE, for example, you're looking for nagmamassage. Siyempre, yung mga tao na nasa Pilipinas na pumunta dito na nag-tourist visa is, hindi naman lahat yan nagmamassage. So, kumbaga, sa market dito is, maliit lang yung market nila. And sometimes, nagsisinungaling pa yung mga nag-a-apply. Totoo yan! Ine-edit ang CV! Dito sa Dubai, ine-edit ang CV pagkatapos, hindi naman totoong nakapagtapos pala nito, hindi pala totoong ganito. Kumbaga, lakasan ng loob, pag nakuha na sila, dun lang sila, okay, matututo. Di ba? So, ang advantage na sinasabi ko is, employer can look for the best of the best Filipinos in the Philippines. Like, malawak ang market from Luzon, Visayas at Mindanao. They can interview or whatsoever pag may JO na sila and they can hire. Di ba? Ano naman yung advantage naman sa employee? Sa employee, ang advantage naman ng mga employee na nasa Pilipinas is direct na silang i-hire at saka meron ka na agad pagdating mo dito, may trabaho ka na agad. Yes, totoo naman yun. Saka may OEC na sila, may OWA na sila, meron na silang insurance sa Pilipinas. Kumbaga, pagdating dito, hindi kasi iniiwasan ng consulate natin dito na pupunta pa sila dyan sa consulate para pa magpa-verify ng contract. Once they hired you from the Philippines, it means verified na yung contract mo. Diba? Saka less takot ma-offload. Kasi nga, legal na, so hindi ka na ma-offload. Wala ka na ibang aasikasuhin. Pumunta ka na lang dito at magtrabaho. Yun na lang iisipin. Oo, saka standard pa yung sweldo. Kadalasan sa mga nag-hire dito, no? Yung sa Pilipinas, parang mas malaking, mas malaki yung offer. Mas malaki yung sasahurin nila dito. Mas malaki yung sahod ng nasa Pilipinas hinar kesa yung dito na. Oo, kasi siguro yung market nga, ganun, no? Meron kaming client na ang nasa sweldo is nasa 18,000 dirhams, 22,000 dirhams, plus nasa marketing. Dirhams yun, guys. Dirhams yun, ha? Pero pag dito ka nag-apply, tapos tourist ka, kadalasan 5,000, ganun, no? Iba-iba. Pero depende pa rin sa company. Okay? So, yun yung pinaka-nakakatawa. So, ano ba yung disadvantage? Sa disadvantage kasi, medyo matagal lang yung process. It will take 1 month to 1.5 month process kasi there's gonna be an approval in the consulate, in POEA. Yun yung medyo disadvantage pagkatapos. Pero para sa akin, disadvantage ba yung 1.5 month na mag-aantay ka? Mag-aantay ka lang, pero pag-aantay mo is worth it naman. Worth it naman. Pero kasi may mga employer kasi na talagang gusto nila agad-agad. Agad-agad. Pero kadalasan pa dito may additional services na may bayad. May placement fee, merong ganito. Kasi pag legal talaga medyo medyo hassle na kaunti. Pero pag sa atin sila nagpo-process, ang gagawin lang nila? Mag-sign ng contract, pumunta sa consulate, magme-medical sa Pilipinas, and that's it. At ito pa pala, isa sa mga advantage na sa mga employer kasi kunyari mo nag-hire sila dito. Siyempre, ayusin muna yan yung offer letter, sa labor, ayusin muna yung visa. Pagkakas ng visa, ano gagawin? Mag-medical. What if, ang hinar nila dito is mayroon TB, may HIV, may So, papauwi ng Pilipinas. Diretso yun, parang... Oo. Pero pag sa Pilipinas ka nag-hire, i-medical muna sila. So, they are, physically fit, na pag dinala dito is, okay, dire-diretso na. Okay ka na. Kasi hindi natin pinapaalis yung mga taong nasa Pilipinas na may sakit. You are right. So, kaya, marirecommend natin? Look for, kung employer kayo from the UAE at hahanap ng tao sa Pilipinas, message us on WhatsApp. Kaya, assist namin kayo kung paano ba kumuha ng tao sa Pilipinas. Yes. And that's employment visa. May employment visa na kayo. Hindi tayo nagpa-process ng employment visa. Yeah, we are PRO Services Documents Clearing. Employment visa ang pa-process ng inyong employer. Pero kami is, ang pag-process natin, okay, step by step, kasi yung iba gusto malaman kung paano ba yung direct hire process. Yan. So, syempre, sa direct hire process, kailangan mga documents muna ng employer ang ating kukuhanin. Ano ba mga documents yun? Syempre, yung Emirates ID nila. Wala pong Emirates ID. Pero tama ka, Emirates ID ng employer. Yes, high five! Emirates ID ng employer, visa. So, kailangan din ng passport, trade license. Trade license. Okay, isa sa mga pinaka-importante is dapat may physical office sila. Yes.
Yes. Kasi kadalasan, pag walang physical office, hindi na-approve ni consulate. So, sinasabi nila na freelance yung pinaprocess doon, which is yun yung iniiwasan. Diba? Pagkas kailangan di email, mobile, so it will take 7 to 10 working days dito sa consulate. Di ba nakapunta ako consulate last time? So, ang dami nagpapasa. Pero alam mo ba, iba-iba yung sinasabi doon sa Pilipinas, sa immigration, dito sa consulate. So, kung wala ka talagang katulad namin yung mag-a-assist sa inyo, pabalik-balik ka sa consulate. Pag babalik-balik ka, padagdag ng padagdag ang bayad. Oo, Parang hindi, doon man lumalaki gastos. Waste of time, waste of money. So, medyo mahirap yung gano'n, no? So, nagtatagal hanggang ma-expire na yung visa. Oh. Eh di ulit ka ulit sa umpisa. Yeah. Dito naman, kailan ba tayo nagbibigay ng trabaho? Or kailan ba tayo nagre-recommend ng trabaho? Magre-recommend tayo ng trabaho pag meron ng available na job order. You're right. That's the legal way of hiring Filipinos from the Philippines. Pag meron ng job order na meron ang available na yung employer. Okay? Kasi nga, kami dito kasi is we are documents clearing services. ABA is a documents clearing services na all about documentation, pinaprocess namin, kiniklear namin. Pero pag ito, si company may JO na, binablog din namin at sinasabi namin, kailangan ni employer ng ganito. Tulad nung minsan, di ba, nagkaroon tayo ng job order na naghahanap ng vet nurse. vet nurse. Which is hanggang ngayon, hiring pa sila. See, that's what we're talking about. Nag-hire kami, naghahanap kami ng vet nurse, isa pa lang yung nakita. Which is, ito yung hinahanap nila. Dito sa market, ang hirap maghanap. So, sa Pilipinas, doon tayo naghahanap ng mga vet nurse ngayon. Na kung may kakilala pa kayo, guys, just let us know. Message nyo lang kami. Yeah. So, dapat, sana mas maging malinaw sa inyo kung ano ba talaga yung processing namin. Kasi sayang kung re-replyan natin sila pala dun sa social media na how to apply, pero wala naman tayong masasabi sa kanila. Minsan nga, ang ginagawa natin, hindi na nire-replyan. Kasi, etong video na to is to clear na ang how to apply po na hindi po kami nagbibigay ng trabaho. We are just processing the documents of the employer. Eto, may mga scenario kung kailan tayo nagpa-process ng documents. Alam mo ba na yung mga na-offload? Meron ng employer, tapos binigyan na ng employment visa, tapos na-offload. Ano ang reason bakit na-offload, do you think? Hindi kumpleto ang documents, hindi na-process na maayos yung documents. Ano ang pinaka-importante documents na dapat nilang dala sa immigration pag may employment visa ka? OWA? Yes! Check! PIDOS? Check! At saka The most important? OEC. You're OEC. right! So, OEC ang isa sa pinaka-importante documents kasi nadala nila sa immigration. Pag meron kang employment visa, dapat may OEC ka. Alam mo ba, may mga minsan tumatawag sa amin dito, Sir, complete documents na po kami. Meron na pong visa, meron na pong verification na lang po yung kulang namin, ganyan-ganyan. So, ngayon hihingi namin lahat ng documents. Sir, verification na nga lang po. So, mas i-insist nila kung ano yung alam nila. Which is tayo, guys, expert tayo sa pag-approval, pag-verification. Hindi lang kasi ngunit meron ka employment visa, verification lang punta ka doon. Hindi. It will go to verification, yes, for 7 to 10 working days dito sa consulate. May agreement dyan, and then papadala sa Pilipinas, sa POEA naman. Yun lang, tapusin na natin itong vlog na to at sana naging malinaw sa inyo na hindi po kami nagbibigay ng work. Kung merong open job order po kami, we're going to let you know. At sana hindi na po kayo mag-reply na how to apply. Ano ba yung mga na-experience sa how to apply? Sobrang, mga ilan ba yung how to apply na nare-receive mo everyday? Sobrang dami as in mga sa isang araw, may 20, may 10, ganun kadami. Dati naipon pa yun, sobrang dami nakita ko. Hanap na lang po kayo ng work while you are in the Philippines. I-process natin yun ng legal way. Pag tinanong ng amo mo na, paano namin kayo kukuhanin? Kadalasan dyan, first step is, solution is mag-tourist visa papunta dito. Kaso tourist visa, hindi ganun kadali. Ano kailangan pag tourist visa pupunta dito from the Philippines? AOS. Yes, you're right. AOS stands for Affidavit of Support. Yes, you are right. Kasi bago ka pa rin dito at hindi mo naman na-try, may nagbigay sa'yo ng affidavit of support kaya ganyan. But that's fine. At least alam na nila ngayon. Yun lang. At sana mag-how to apply kayo doon sa mga employer na nandito. I-search na sila pag meron na kayo at hindi nyo alam yung proseso. Where do you wanna go into process your visa? Okay, Mark? Yes. Kaya naman, message lang kayo sa WhatsApp and on our social media platforms at kami bahala dyan. Yay! Thank you so much, guys. And see you here in United Arab Emirates!